Welcome to my video diary here in Macau. Today, we are going to visit some tourist attractions here in Macau. But before that, ano nga ba ang Macau? Saan ba ito matatagpuan? Macau is a small special administrative region of China, SAR, that operates under the one country, two systems principle. First, is it Macau with an O or U? Actually, pareho naman silang tama. M-A-C-A-U is the Portuguese spelling, while M-A-C-A-O is the English spelling. Pero mas madalas mong makikita yung Macau with the letter U, because U complete me. Ay! Next, nasaan ba ang Macau? Ang Macau ay only 2 hours away from the Philippines. Per airplane yan ha, huwag mong lakarin. Wala ding time difference. Kung anong oras dito sa Macau, same lang sa Pinas. Kaya kung palagi kang late sa Pinas, yari, hindi pwede dito. Macau is located near Hong Kong in China. Actually, pwede ka pumunta ng Hong Kong in 3 different ways. Mag-helicopter, ferry, or bus. Kung helicopter, expect natin na mas mahal syempre, but it will take only 15 minutes. Kung bus or ferry, usually nasa 1 hour or more kung hindi ako nagkakamali ha. Kung nagkamali ako, patuwarin mo na ako please. Sa mga magtutour dito, ang Macau ay visa-free country. Tara na dito, check out my videos, they will serve as a guide. Free pa yan! Macau is 33.3 square kilometers in area. Yes, maliit lang, pero marami kang pwedeng puntahan. Ang kagandahan pa nito, maliban sa akin, may free shuttle buses going to different hotels. The official languages are Chinese and Portuguese. Pero don't worry sa mga magtutour dito, kahit saan kayo pumunta, sure ako, may Pilipino kayo na pwedeng pagtanungan. And sa mga hotel, marami ang marunong mag-English. By the way, July is the warmest month. Dahil maraming lakaran, pataas, at hagdan, mas okay kung pupunta kayo ng winter season. November, may mga araw na yun na lumalamig na yung hangin. Pero sabi ni Google, January and February are the coldest months. Unahin natin puntahan ng The Venetian. Let's go! Ganito ang itsura ng mga hotel dito sa Macau kapag gabi na. Alam niyo ba na ang Venetian Macau ang may pinakamalaking casino sa buong mundo? The largest single structure hotel in Asia. Meaning, it's the largest hotel with just one building. And the 3rd largest building in the world. Ready? Let's go inside! Ito ang main lobby ng Venetian. Grabe, ang laki, di ba? Lobby pa lang ang ganda-ganda na. The construction of Venetian began in 1997, was completed in 1999, and opened in August 2007, 17 years ago. Tara, akita tayo sa main attraction ng Venetian, or yung tinatawag nilang Grand Canal. Dito nyo makikita yung mga nagbabangka, gondola kung tawagin. Kaya nang sabi ko sa first video ko, ang mga gondolier ay kumakanta. Ang bayad sa ticket ng gondola rides ay 145 patakas or MOP for 12 years old and above, at 115 patakas naman below 12 years old. Kung weekends naman at holidays, may difference na konti. Mas mahal syempre.
Ang mga hotel dito sa Macau, especially Venetian, ay kilala hindi lang dahil sa gondola or Grand Canal, kundi dahil sa madaming restaurants, mga luxury brand stores na talagang dinadayo ng iba't ibang lahi ng mga turista. Parang andito na ata lahat ng gusto mong bilhin, pera na lang kulang. Yung init dito sa Macau, pag summer parang Pinas sa sobrang init din. Yung katatapos mo palang maligo, kundi ka magbubukas ng aircon, pagpapawisan ka kaagad. Nakita niya ako nagbi-video, nag-thumbs up pa siya. Napaka-friendly ng mga gondolier dito sa Venetian. Just an FYI, sa mga casino, may free drinks and some snacks. Yung ibang tourist doon na dumidiretso, nakaupo ka na, libre pa. Madalas nga mga server pang lalapit sa'yo, papipiliin ka. Iba't ibang klase ng tea, coffee, milk tea, fruit juices, sodas, water, all unlimited. Sa snacks, depende sa hotel. Merong jerky, egg tart, sandwich, candies, at marami pang iba. Oo nga pala, bawal mag-picture and video sa loob ng mga casino. Gusto ko lang pong linawin, hindi ko po kayo ini-encourage na pumunta ng mga casino ha. Baka pagalitan pa ako ng mama mo. Hulaan nyo kung saan ko kayo sunod na dadalhin. WC ang term na madalas na maririnig mo imbes na toilet or washroom. Grabe, toilet ba to? Times 10 ata to ng bahay namin. Ito ang mga design na to sa wall ang isa sa attractions dito sa Venetian. Ang tawag dyan ay Team Lab Supernature. May entrance fee dito, 288 patakas for adult and 208 sa mga bata. Sa susunod na lang ako papasok pag may budget na tayo. Bale, sa ngayon hanggang screen na lang muna tayo. Punta naman tayo sa Parisian Hotel. Ang Venetian, Parisian at Londoner ay pinagdudugtong ng mga bridge. Kaya kahit hindi ka na lumabas, pwede ka pumunta sa mga hotel na yan. Iisa lang kasi ang may-ari ng mga hotel na yan. Kaya kung mapapansin nyo, hindi ako sa main entrance ng Parisian dumaan. Food court yan. Lahat ng hotel dito ay may mga food court din. Para marami kang pagpipilian. Ngayon, ang pupuntahan natin dito sa Parisian ay ang sikat na Eiffel Tower.
inspired by Eiffel Tower, Paris. Kaya nga Parisian. Tara, pasok na tayo. Ang good news, walang bayad ang entrance hanggang 7th floor, kung saan makikita niyo yung mga lock. Kaya sa mga couple dyan, pwede kayo pumunta dito at magpa-picture. Pero kung gusto niyo umakyat sa mas mataas, doon may bayad na 75 patakas or MOP. Ang ganda ng view dito sa taas. Ako kasi mas na-appreciate ko ang view dito sa gabi. Grabe, ang daming ilaw. Magkano kayo binabayaran nila sa kuryente ng mga to? Pwede din kayo magpa-picture bago umakyat para after nyo sa taas, pwede nyo makuha ang picture nyo sa souvenir store. Syempre, may bayad. Ito naman yung souvenir shop. Marami kayong pwedeng pagpilian dyan. Kung nagpa-picture kayo, diyan nyo i-claim pagbaba nyo. Ngayon, dito naman tayo sa Londoner pupunta. Ito ang bridge na nagdudugtong sa Londoner, Parisian at Venetian. Pwede ka din lumabas dito para mag-picture kasi tanaw dito ang liwanag ng mga hotel. Di ka maiinip sa paglalakad dito, bukod sa may walkalator para di ka ganun mapagod sa bridge, may mga display sila na pwede ka magpa-picture. Mga phone booth na inspired by London at marami pang iba. Dito sa level 2 makikita ang mga shops at may resto din. Isa to sa mga sikat dito ang Lady M New York at Cheesecake Factory. Dito tayo sa level 1, mas maraming resto at syempre ang bagong bukas na Gordon Ramsay. Itong mga giant teacup na to ay isa sa mga Londoner moments kung tawagin. Pwede ka pumasok sa loob at mag-selfie. Everyday, may mga nakasuot ng gown dyan na naglalakad. Inspired pa din syempre sa London. At ito naman ang tinatawag na Crystal Palace na matatagpuan sa lobby. Kapag gabi, may palabas dito na ang tawag ay Changing of the Guards. Ito naman ang tinatawag nilang Londoner Magical Alley, kung saan makikita ang mga portrait na parang may mga buhay. Next, ang Black Cab Escape. Ang Black Cab ay mga taxi sa London. The examination to become a London cabbie is possibly the most difficult test in the world. Yun ang sabi nila. At ito ang makikita nyo pag pumasok kayo sa loob ng Black Cab. Makakasakayan nyo si David Beckham. Yan naman ay ang double-decker red bus. At ito ay ang 10th Downing Street. Hindi na po ako magsasalita para mas manamnam nyo ang ganda ng liwanag ng mga hotel sa gabi.
We're done. Thank you sa pagsama whole day. Good night!